Hi! Ngayon po ay magluluto tayo ng cake in can. Mag-uumpisa tayo sa pagluluto ng ating base, yung moist na chocolate cake. Ito yung mga ingredients na kailangan natin. So, kailangan natin ng harina, cocoa powder, asukal, milk, pwede po ang evaporated milk, itlog, oil, ang ginamit ko po ay vegetable oil, baking soda, baking powder, vanilla extract, at asin. Yan, maglalagay tayo ng konti. Maglalagay din tayo ng mainit na tubig. Yan. Kailangan din natin ng baking pan. Yan, naglagay na po ako ng parchment paper sa ilalim. And then, syempre, yung ating can. Yan, gumamit po ako ng empty na cookie can. Kung pambenta naman, pwedeng gumamit ng microwavable na containers or aluminum tray. So, umpisahan na natin ang pagluluto. Una, pagsasama-samahin natin yung mga dry ingredients. Mag-uumpisa tayo sa pag-sift ng ating harina. At saka ng ating cocoa powder. Yan. Sasalain natin para mawala yung buo-buo. Then, i-add na rin natin yung ating asukal, baking powder, baking soda, at maglagay din ng kaunting asin. Yan. Then, saka natin imimix mabuti para mag-combine sila lahat. So, yan. Pag na-mix na natin, i-add naman natin yung ating mga wet ingredients. Mag-start tayo sa oil. And then, yung ating itlog. Yung ating milk. At saka vanilla extract. And then, imimix natin itong mabuti hanggang sa mag-blend sila lahat. So, pag naging ganito na yung itsura niya, pwede na natin ilagay yung ating mainit na tubig. Ibubuhos lang natin directly dun sa ating mixture and then saka natin imimix mabuti. Eto na yung ating butter, ilalagay na natin dun sa ating baking pan. Make sure na merong parchment paper yung ilalim para madaling tanggalin yung cake mamaya pag naluto. So, i-bake lang natin to for 25 to 30 minutes at 180 degrees Celsius. Eto na yung ating chocolate cake, fresh from the oven. Tatas natin, kapag lumabas siya ng malinis, ibig sabihin luto na siya. So, palalamigin lang natin to ng konti and then saka natin aalisin sa baking pan. Kapag medyo lumamig na yung ating chocolate cake, aalisin na natin sa ating baking pan. Yan, gagamit po ako ng kutsilyo para matanggal yung nasa gilid. And then, ita-transfer natin dun sa ating cooling rack. Tatanggalin lang natin yung ating parchment paper and then hahayaan natin tong lumamig ng husto. Ngayon naman, ilalagay na natin doon sa ating can yung ating cake. At para magkasya, i-trace natin kung gaano kalaki yung ating paglalagyan and then aalisin natin yung excess. Kung magkasinlaki naman yung container at yung iyong cake, no need nang gawin to. So, yan. I-trim lang natin yung excess. So, yan. Tatanggalin na natin itong mga excess na cake dun sa gilid. Yan. Nasa inyo po kung anong gusto nyong gawin dito. Pwede nyo nakainin. And since marami akong naging excess, ang naisip ko ilagay na lang siya dun sa ilalim kasi hindi naman siya makikita. Bali, ang ginawa ko ay dinurog ko na lang siya and then
pinarest ko siya sa ilalim. So yan, papantayin lang natin mabuti, and then saka natin ipapatong sa ibabaw yung ating na-trim na chocolate cake. Dahan-dahan lang po sa paglalagay. So yan, pag okay na yung ating chocolate cake or yung ating base, magagawa naman tayo ng ating second layer, yung ating chocolate pudding. Sa pagluluto naman ng chocolate pudding, ito yung mga gagamitin natin. So, kailangan natin ng milk, cocoa powder, asukal, harina, vanilla extract, at kaunting asin. So, umpisa na natin ang pagluluto ng chocolate pudding. Una, sasalain natin yung cocoa powder at saka yung ating harina. Yan. Sasalain natin para mawala yung buo-buo. Then, i-add na natin yung ating asukal at saka yung konting asin. Dagdag na rin natin yung ating gatas. Then, saka natin to hahaluin mabuti hanggang sa ma-dissolve yung asukal at cocoa powder. Pag natunaw na, bubuksan na natin yung apoy and then hahayaan natin tong kumulo. Mahinang apoy lang yung gagamitin natin. Once na nagsimula na siyang kumulo, hahaluin na natin siya ng tuloy-tuloy. Lulutuin natin to for 3 to 5 minutes or hanggang sa medyo lumapot siya. Pag ganito na yung consistency ng ating pudding, papatayin na natin yung apoy. And then, saka natin ilalagay yung ating vanilla extract. And then, imimix natin mabuti. Yan, ready na natin tong ibuhos dun sa ating cake. Spread lang natin mabuti to make sure na nako-cover yung ibabaw ng ating cake. Palalamigin lang natin to ng konti. And then, gagawa naman tayo ng ating chocolate ganache. Ito yung mga ingredients na kailangan natin sa chocolate ganache. Kailangan natin ng chocolate. Dark chocolate po ang ginamit ko. All-purpose cream at butter. Yan. So, start na tayo sa paggawa ng chocolate ganache. Una, lulutuin natin yung ating all-purpose cream. Yan, paiinitin natin siya hanggang sa halos kumulo na siya. Once na nagbubble na yung gilid, yan, pwede na natin itong ibuhos sa chocolate. So yan, ibubuhos lang natin dun sa ibabaw ng ating chocolate. And then, hahayaan natin to for 1 minute. So yan, hahayaan lang natin. Let it sit for 1 minute. Yan, pag naka 1 minute na, pwede na nating haluin hanggang sa mag-melt yung chocolate completely. Eto na yung ating chocolate, fully melted na siya. So, i-add na natin yung ating butter. And then, imimix lang natin itong mabuti hanggang sa mag-melt din yung ating butter. Yan. Ganito yung magiging itsura niya. Yan. So, ibubuhos na natin to dun sa ibabaw ng ating chocolate cake.
And then, maglalagay tayo ng chocolate chips as toppings. Pwede kayong gumamit ng cocoa powder as toppings, pero palalamigin nyo muna ng gusto yung chocolate ganache bago kayo maglagay ng ating cocoa powder. Ilalagay lang natin to sa ref for 1 hour or hanggang sa mag-set yung ating chocolate ganache. At eto na yung ating chocolate cake in can. Yan. So, titikman na natin. Kung nagustuhan nyo po yung aking recipe, pindutin nyo lang po yung like button and mag-subscribe sa aming channel for more recipes. Thank you for watching and enjoy!